Pinapayagan po ba ng batas, attorney, yung paggamit ng alias kung sakali Alam mo, dun sa mga listahan na ganyan sa gobyerno? alam nyo, yung ano na yan, yung mismong joint circular, wala siyang mga, yung 2015 circular, wala siyang mga specific provision on alias, use of alias. But as you know, ang mga sa peace and order, national security, ang mga informer mo, o sino mang ahente mo niyan, minsan iba-ibang pangalan, di ba? Reality yun eh. Pag tinanong mo, yung may knowledge ng intelligence sa mga confidential information. Kaya lang ang tanong doon, kaya mo bang i-justify? Kaya nga, naalala nyo, may usapan. Baka naman dapat inilagay yan doon sa sealed envelope, yung mga tunay na pangalan yan. Pero sa accomplishment report, it could just be it could even be siguro yung ginamit nila alias o hindi yung talagang pangalan niya para hindi matuntun. Because that would also pose danger on these individuals. And actually, on the operations of government. So yung mga reality yun eh. Kaya lang dito, makita nyo, this was the first time in 2015, kaya yan 15 eh. Kaya yan ganyan. Number 15 ang nagsisimula yung circular na yan. Kasi noon nila ginawang mas rigid, mas detalyado ang pag-account at pag-audit ng confidential funds. Okay, naku, next week, Attorney Tranquil, ay sinasabi niya, medyo sabi ng mga audience kasi lumalaylay, medyo nabobore sila. Mukhang exciting next week kasi hostile daw yung witness. So next week, pag-usapan natin kung ano implikasyon ng isang hostile witness. Yes. Mapapaliwanag Magandang konsepto kung sino ang hostile witness. Correct. At kung kailangan siyang i-qualify.